Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Ang topic natin ngayon si Magalong kasi ayaw tantanan ni Magalong si Martin Romualdez. Hindi natin maintindihan kung bakit ganon. Ganon na lang ang galit ni Magalong kay Martin Romualdez. Pero yung pamangkin niya po na si Bogs Magalong, kasama din sa mga nasa immigration na lookout dahil sa pagkakasangkot dito sa controversial na flood control projects. Pero walang sinasabi si Magalong. Tahimik siya. Di ba? But before natin pag-usapan mga kababayan, i-update ko muna kayo doon sa nangyaring lindol. 7.6 magnitude. Pero ngayon, parang rinivise yata ng PHIVOLCS. Sinasabi na nila 7.4. Kinansila na po ng PHIVOLCS yung tsunami warning. Yan o. Cancellation of tsunami warning for October 10, 2025, magnitude 7.4 offshore Davao Oriental. So, palasalamat na lang tayo sa ating Panginoong Diyos kasi wala nag-tsunami. Tinanggal na yung tsunami warning. Si General Browner, pinag-utos na rin sa military na tumulong agad-agad sa pagtama ng lindol sa Davao. Right after na ipag-utos yun ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng agencies ng ating gobyerno na sumaklolo agad. Ito yung naging utos kanina ng ating Pangulong Bongbong Marcos 4 hours ago. O ngayon, si Bato de la Rosa, imbes na tumulong kasi taga Davao siya, ito yung naging post niya 1 hour ago. Si Saldico pa rin ang topic niya. Oh. Maawa ka na sa Pilipinas, Saldico. Palagi daw itong lilindol hanggat hindi ka umuwi. Anong pakialam ni kinalaman ni Saldico ang hindi niya pag-uwi, pagtama ng lindol sa Davao City? May kapangyarihan ba si Saldico? Kapag nandito siya, hindi nalilindol. Tulad ng kapangyarihan na pinaniniwalaan ninyo ni Pacquiao na kaya daw niyang i-stop yung lindol. Pero yung pag-aresto sa kanya ng mga authorities dahil sa kasong alam na po ninyo, kalaswaan, unqualified human trafficking, non-bailable, hindi niya na-stop. Pero yung lindol, na-stop niya. Yan ang pinaniniwalaan ng mga followers ni Digong, mga DDS. Pati siguro si Bato, ganun ang paniwala niya. Yan palagi daw itong lilindol. Imagine that, hanggat hindi ka umuwi, kahit naka-squat na ako sa lupa, kanina nahilo pa rin ako sa lakas at tagal ng lindol. Umuwi ka na please. Yan report ng DCRH. Saldi, umuwi ka na please. Look, nanawagan si Senador Ronald Bato de la Rosa kay dating ako Bicol Party List Representative Saldico na umuwi na sa bansa. Sa isang social media post, pabirong sinabi ni de la Rosa na patuloy umanong liligligin ng lindol ang Pilipinas hanggat hindi ito nakakauwi si Ko. Kita ninyo ang pag-ugali ng mga taong ito. May tama talaga po sa ulo. Mana kay Sara at kay Digong. Nasa gitna ng disaster. Nasa gitna ng trahedya. May mga ginagawa pa siyang pagbibiro. Di ba po? Mga kababayan, kung walang tama yung tuktok mo, sasabihin mo yan sa gitna ng trahedya. At ang nilindol, lugar ninyo. You see, Davao Oriental, buong Mindanao, hanggat Samar, hanggang Sorsogon at dito nga po, na ramdaman yung pagyanig kasi napakalakas. 7.6 yung una na reported magnitude, kaya lang ni-revise 7.4. Tapos magbibiro ng ganyan si Bato de la Rosa. Di ba ito ay pagpapakita ng pagiging very, very insensitive. In bad taste ang ganyang mga pagbibiro. Mga kababayan, ang tigilan ninyo ang pag-a-attempt na tanggalin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. In fact, may plano na naman po sila mga kababayan. October 12 daw. Magpi-people power na naman. Yung people power po sa totoo lang. Kaya ganito tayo. Nagiging rebellious kasi tayo to the governing authorities. Ibawal po yan sa Bible. Pag ikaw ay rebellious to governing authorities, may kaakibat pong sumpa. Kasi ang utos sa atin ng Diyos po, magpasakop sa governing authorities. Yan Romans 13, verse 1 to 2. Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever resisted the power, resisted the ordinance of God.
and they that resist shall receive to themselves damnation. Kaya po, damnation ang inaabot ng mga ayaw pasakop sa mga governing authorities. Napakalinaw. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. For he is the minister of God, to thee for good. Ang ating Pangulong Bongbong daw, minister siya ng ating Panginoong Diyos para sa paggawa ng tama. Pero anya, pag gumawa ka ng masama, matakot ka. For he beareth not the sword in vain. For he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. May kaparusahan po. Kaya tigilan ninyo ang mga attempt ninyo. Gusto ninyo na magpangulo, tumakbo na lang ang gustong magpangulo sa 2028. Hindi yung ngayon gusto ninyong iluklok si Sara Duterte. Galit ang Diyos sa ganyang mga pag-ugali. Pasakop daw kayo sa governing authorities. Ang presidente, minister of God. Hindi ninyo nire-respeto ang Minister of God. Kaya tingnan ninyo ang nangyayari sa atin. Sunod-sunod ang lindol, ang baha, ang bagyo. O ngayon, ang nilindol, ang lugar ninyo. Davao Oriental, Mindanao. Di pa kayo nakalata. Galit na ang Diyos sa mga kabuktutan ninyo. Bato de la Rosa. Pagkatapos, tumanawa na yung lindol lahat. May pagbibiro pa rin kayo. Tumulong na lang kaya siguro kayo kasi lugar ninyo. Iba, nanunuya ka. Nagawa pa ninyong manuya, magbiro sa panahon ng disaster, ang trahedya. Anong klaseng mga tao kayo? Naturingan kang senador. Sa bagay, senador ka ni Digong eh. Senador ka ng mga Duterte, not to the Filipino people. Kaya ganyan kayo umasta. Mga pag-ugali ninyo. Anyway, mga kababayan, hindi man yan yung ating topic. Si Magalong yung ating topic kasi ayaw tantanan si Martin Romualdez. Hindi man siya inaano. Binigyan siyang pagkakataon na mag-imbestiga, nag-resign. Diba? Pagkatapos ngayon, sige lang ang pa-interview. Kahapon, nagpa-interview na naman po. Ayan o. Sabi niya, sa tingin ko, ayaw niyang umuwi si Saldico. Say ni Magalong tungkol kay Romualdez. Fake news itong si Magalong. Yan o, sige lang po ang pa-interview. In-interview na naman po ng ANC. Kung saan napag-usapan daw yung inconsistencies sa Independent Commission for Infrastructure. Isa sa ibinahagi ng mamamahayag na si Karen Davila ang nakita umanong inconsistency ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales na hindi pagkansila ni na Pangulong Bongbong Marcos at Romualdez ng passport ni Ko. Ang pananaw ni Morales is that they are really protecting Saldico para hindi umuwi. Sa akin naman, it's more on the impact on former Speaker Romualdez. Sa tingin ko, mismong si Speaker Romualdez ayaw umuwi si Saldico, sagot ni Magalong. That's fake news mga kababayan. Ito yung totoo. September 18, 2025. Romualdez asked Ko to return home, but to no avail, sabi po ni Garin. Paano mo mapupwede si Saldico na umuwi? Wala na pong kapangyarihan yung Congress over Saldico kasi nag-resign na po siya as congressman. At si Speaker Martin, hindi na speaker kasi nag-resign na rin as speaker. So, paano mapupuwersa siya ni Martin Romualdez na umalis na nga si Martin as speaker? Si Saldico naman nag-resign bilang congressman. Hindi na siya sakop ng Congress. Hindi na siya congressman eh. So, paano nasabi ni Magalong na ayaw ni Martin Romualdez na umuwi si Saldico? Di ba malisyosong statement mga kababayan? Kaya Garin, in an online interview with reporters covering the House, said Romualdez has actually conveyed his desire for Ko to come home amid accusations that they both received kickbacks from the companies owned by the contractor Copol, Pacifico, Diskaya, and Sara Diskaya. So sabi dito, the House leadership, sabi po ni Garin, expected Ko to return in 2 weeks but did not happen. Ko's failure to return, Garin said, may have played a role in Romualdez's decision to relinquish the speakership as he did not want to drag the House towards controversy. So, nag-sacrifice na lang po si Martin Romualdez. Nag-resign na lang po siya para hindi na madamay yung buong Kongreso. Siya na lang yung haharap.
Kasi sinasabit yung pangalan niya. Yan ang totoong taong walang tinatago, ready sa investigasyon ng ICI. Di ba po? Yan o. It's actually a selfless act. Sabi ni Garin, he repeatedly said that I can be here. I will help, but I don't want to bring down the institution because nobody has been able to answer many questions. Kaya itong si Magalong mga kababayan, baseless yung mga pinagsasabi. Pero tahimik siya doon sa kontrata ng mga diskaya doon sa Baguio City. At yung kanyang pamangkin pala, isa sa mga inisyuhan ng lookout order po. Pero tahimik si Magalong tungkol doon kay Bogs sa Magalong. Kaya sabi dito sa post ni Ate Charot, A Different Filipino, sino si Bogs Magalong at kaano-ano niya yung maingay na mayor. Yan report ng ABS-CBN. Tingnan, naglabas na ng updated version ng ang ICI ng kanilang sulat sa DOJ para sa ILBO na mga opisyal ng gobyerno at kasama na sa listahan si Senator Joel Villanueva. Ayan, number 1 dito si Speaker Martin, si Francis Escudero, si Jinggoy, si Bong Revilla, si Joel Villanueva, si Binay, si Commissioner Lipana, Undersecretary Olaybar, tapos yung mga congressmen. Ito nakita ninyo ang pangalan, Bogs Magalong. Bogs Magalong. Pamangkin daw ito, mga kababayan ni Mayor Magalong. O bakit tahimik siya? Ganyan ba, mga kababayan, ang isang crusader laban sa korupsyon? Pag nabanggit yung kapamilya niya, tahimik. Wala siyang sinasabi, basta Martin Romualdez lang. Pare-pareha sila ni Chis Escudero. Si Chis Escudero, laging si Martin Romualdez ang tinuturo, sinisisi. Ang mastermind, laging si Martin Romualdez. Yung sarili niya, hindi niya tinitingnan na umami na nga siya, tumanggap ng 30 million. Itinuro siya, mga kababayan din, na tumanggap ng 20%, 160 million. Kaya nasa lookout order din siya. You see? Pangalawa, sa nasa lookout order. Si Martin Romualdez hanggang ngayon, aligasyon man lang po, wala man pong kaso. Binanggit lang yung pangalan. Malinaw na name drop ang ginawa. Kaya nga po, confident si Martin Romualdez. Kaya nang imbitahan siya ng ICI, ready siya to face ICI investigation. Wala siyang reklamo. Nakita niyo ang pagkakaiba? At hindi siya nagtatago. Walang pending case si Martin. O kahit po sa COA, may COA finding ba na nasabit sa mga maanumalyang proyekto kung anong transaksyon sa gobyerno ang opisina ni Martin Romualdez? Wala po. At mangkwento. Kwentong kutsero po ni Magalong. Yan ang tanong natin. Bakit laging tinatarget po ni Magalong? Anong interest niya kay Martin Romualdez? Hindi lang si Magalong, si Chis Escudero, pati yung mga Duterte, laging bukang bibig. Martin Romualdez, Martin Romualdez, Martin Romualdez. Bakit hindi ninyo kasuhan si Martin Romualdez? Bakit lagi lang kwento sa media, sa interview? Diba? Tatandaan natin, mga kababayan, ang tunay na investigasyon dapat may ebidensya. Ang transparency dapat fair, pantay-pantay, mga kababayan. At ang tunay na leader dapat hindi namimili po ng kalaban. At dapat malinaw po sa atin na ang standard of accountability hindi po si Magalong. Baka naniniwala kayo na si Magalong ang standard ng accountability kasi laging nagsasalita. Hindi po siya ang standard of accountability. Kaya binakbakan, mga kababayan, ni binanata ni Yossi Castro si Magalong kahapon. Report ng ABS-CBN. Sabi diyan, Castro fires back at Magalong, do not show controversy without evidence. Sige man lang ang danlan ni Magalong tungkol sa mga anomalya. Wala mang pinapakitang papeles. Wala man resibo. Sige lang pa-interview. Generalization. Sabay banggit kay Martin Romualdez. O di ba pa? Banggitin mo din yung pamangkin mong si Bogs Magalong. Bakit kasama sa ILBO? Paliwanag mo din sa publiko. Bakit tahimik ka pagdating sa pamangkin mo? Huwag kami Magalong.
Malinaw na pasikat ka lang kasi baka may ambisyon ka sa mataas na posisyon. O diba? Palibre ka sa media mile age sa libreng interview. Create ka lang ng kwento. Para laging pinag-uusapan. Kaya sabi ni Yossi Castro, huwag po niyang bigyan ng intriga na mayroong nag-utos sa akin na ibang tao. Kaya sabi nga natin, iwasan natin ang kwentong walang ebidensya. Reaction ito ni Yossi Castro sa sinabi ni Magalong. Sabi rito, Magalong previously said that he was insulted after Castro had announced in a press conference last month that he had no authority to investigate and that his appointment was under review. He added that there could be personalities who wanted him out of the commission investigating anomalous flood control projects. Kaya sabi ni Yossi Castro, magpakita kanya ng ebidensya ng iyong assertion that anyone other than President Ferdinand Marcos Jr. to say what I did on September 26 and to name whoever he was referring to. Castro also called out Magalong for purposely blaming her for his resignation from the ICI and underscored that the Baguio City Mayor should have anchored his role in the panel on President Ferdinand Marcos' pronouncement instead of his own assumption. She said that Magalong's feelings are outside her purview in that he had resigned at his own accord. Nasaan nga po ba yung sinasabi nating papel na siya ay tinalaga ng Pangulo na investigador? Iniingiasan daw yung papel na nagpapatunay na siya tinalaga bilang investigador. Biglang resign si Magalong. Conflict of interest po. Kaya pinareview ng ating Pangulo. Sabi dito, Magalong's appointment to the investigating body also drew controversy after several camps questioned the 110 million pesos tennis court and parking building in Baguio City that was awarded to St. Gerard Construction Corporation. St. Gerard is one of the companies linked to Sara and Curly Discaya, who are among the personalities instrumental in the flood control project controversy. Magalong has asserted that the action of our bids and awards committee and implementing offices followed all legal procedures. Yun naman pala, bakit hindi mo ayang silipin ng ICI? Defensive ka agad. Di ba po? Yung kini-question po ng council mismo na may diferensya. Baguio City Council po. Huwag kami Magalong. Tapos sabay turo mo kay Martin Romualdez. Si Martin Romualdez, kayang-kaya niya. Ay depensa yung sarili niya. Anong paki mo? Di ba? Unang-una, umalis ka na sa ICI. Pagkatapos, may paki ka pa. Manahimik ka na lang at mag-focus ka sa trabaho mo bilang mayor dyan sa Baguio City. Hindi yung pa-interview ka ng pa-interview hindi man sakop ng trabaho mo. Di ba? Nangingialam ka sa buhay ni Martin Romualdez. Pakialaman mo yung territory mo. Pakialaman mo yung buhay mo. Si Martin, kayang-kanyang idepensa yung sarili niya. In fact, pupunta siya sa investigasyon ng ICI. So, anong paki mo doon? Papakilala ka corruption crusader. Hindi kami naniniwala na corruption crusader ka. Ginagamit mo lang yung media para sumikat ka. Ambisyon mo sa politika. Yan ang aming paningin. Isa na nga, hindi na ito interview ng media kasi wala mang laman yung mga pinagsasabi. Wala mang pinipresent na papeles na nagpapakita ng korupsyon. Di ba? Lahat lang siya satsat. O ngayon, sabi dito sa post ni Tulfo, dagdag ko na lang ito po. Nagwala si Senator Mark Villar sa hearing ng Independent Commission on Infrastructure na nagpatawag sa kanya tungkol sa mga manomalyang flood control project. Si Villar kasi ang sekretary ng DPWH noong kasagsagan ng mga anomalya. Bakit daw pinag-initan ang mga Villar, anya? Nang ayaw magpaawat ang senador ay pinatawag ang security at iniskortan siya palabas. Kung walang tinatago si Mark Villar, bakit uminit ang ulo niya sa mga tanong sa kanya? Correct. Yung mga umiinit ang ulo pag tinatanong, ang ibig sabihin niya, guilty.
And hindi ka mag-guilty, ba't iinit ang ulo mo? Kayang-kaya mong kayang-kaya mong ipaliwanag yung site mo. Di ba? Kaya tama itong post ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Sabi niya, when an individual is guilty of something condemnable, he or she does everything possible to evade being charged and tried before a court of justice. That is very clear in what is happening today in the country. Those who violated the laws with impunity to serve their personal lust for money and or political power are very noisy to avoid being brought to the court of justice to answer for their crimes. If one is innocent, he or she has no fear to face any prosecution. Correct. Kaya po si Johnny Ponce Enrile nang ma-charge po. Diba yung isa sa pork barrel? Yeah, tama sinabi ni Melchor Vergara. Sabi niya, the grand old man, GP Enrile speaks. When he himself was charged with various offenses, he quietly faced those allegations in court until he proved his innocence. No noise and theatrics. Today, so many are making noise against the new ombudsman, obviously scared of him finding out what they are trying to hide. Correct. Kaya ang ingay-ingay nila, yung mga DDS, yung mga kampi ni Sara Duterte, pati yung kapatid ni Sara Sibaste. Grabe ang pagkataranta, pagka-appoint. Mga kababayan ni Ombudsman Boyeng Rimulya, alam na po, kasi takot na takot sila na masilip yung tinatago nila na matagal na inupuan ng dating ombudsman. Ganun lang yun po. Pero tingnan niyo si Martin Romualdez. Hindi siya maingay. Handa siya, sabi niya, nasagutin ang mga tanong ng Independent Committee on Infrastructure. Di ba po? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Please look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapay po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients at for cancer prevention. Endorsed by cancer survivor Maritoni Fernandez. Yan pa po yung mga kilalang endorsers, celebrity endorsers. For inquiries and orders, mag-message na lang po kayo sa amin. Sa Facebook ko, Dante Maravillas, sa Messenger po. O sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo sa page ni Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Naka-base po siya sa Amerika.